Isang linggo pa po yan ngayon, yung mga biik pong yan. Ari po yung tiniba ni Kadede noong kami nanguha ng Magandang tanghali mga kabrasap. At ako nga po ay nagpunta doon sa Kampanalig. Sila po ay mamimili muna. Nasa bayan po. At mamaya na lang po itutuloy yung pagsasahig doon sa binuo ni Kadiding upuan. Sabi ko, i-chat na lang ako pagka sila dumating na. At makakuha nga ng pansahig. At si Ali po, ayan po, baka kayo mahulog diyan, ineng. Bumaba ka, uy. Aba, baba, ba't ba iki? Tanghali na naman. Kami po nagpunta sa ilalim kanina. Nagtanim po ng ilang tangkay ng kamuting bagin. At si Nanay Los po naman at may kahoy na kaunti. Saka kumuha ako ng kahoy na pag titimbangan po ng baboy mamaya, yung kinuha sa aming gagawing inahin ay titimbangin mamaya. Tayo po ay pupunta mo ngayon sa Kampanalig at parang ngayon laan dumating. Hindi po nagawa ngayon yung binuong upuan ni Kadede. Dulas. Ito po hindi na grass cutter ni Kautol at ito po ay gagawain na ang daang ito. Ang dami lang. Saan? Nabali. Nadulas. Siya pa tama? Gasolina. Ha? Gasolina. Saan? Nag-repair Louie dahil nung sukat ng sahig ay hindi raw matidak kung gano'n kahaba. Ay nakakuha na ka? Oo. Inantay ka nga doon. Ay nakaw. Maligalig. Babalik ka rin? Wow. At si Kadede po ay nagtaas kasalubong ko at kakarga daw po ng gasolina. Ang kalawang na po ng bubong ng kubo. Nandun po siya sa... hindi pa pala nabibigyan ng pakain ng mga baboy. Nililinis pa po niya ang piggery ng inahin. Tatay Roman? Ayun, aray na. Nakain na po aring inahing isa. At tingnan nyo po naman ang mga biik. Isang linggo pa lamang. Isang linggo pa po yan ngayon, yung mga biik pong yan. Nakakatuwa po ang lalaki. Oh. Apat lang po ang anak. Ikinalat ang mga sapin nila eh.
Yung pundahon ng saging, tingnan niyo po na yung ginagawa. Ari pong ari po yung amin, iisa ang anak. Hindi yata siya nahiga. Doon sa nilagay ko. Nahiga. Ang amin pong ari, 3 linggo na. Halos aabutin po yata noong iisa pang linggo. Ayan. Sa giginawi naman. Nililinis pa po ni Tatay Roman ang mga pigiri. Ari po yata ay nalinis na. Nalinis na nga. Bibigyan na lamang po ng pakain ng mga baboy. Naghihintay na rin ang mga manok. Kala ko naghuli ka ng manok. Ngayon po ay si Camille ay naglalaba. At hindi nga po nakalaba kahapon at madaming walang tubig. Brownout po kahapon kaya hindi nakalaba kahapon. Yan si Camille. Kaya ngayon po siya naglaba, maaga siya naglaba. At kami po naman ni Makoy ay kumuha nga po ng lawo at magpapakatay po ng baboy yung aking hipag sa Martes. Bukas po may ma-extra na ako ng trabaho kaya po inagahan namin makumuha ng lawo. At si Nanay Luz po naman ay nakatapos ng magwalis. Yan po si Nanay Luz. At pupunta po ako ngayon sa kubo at kukunin ko po yung sarasang tinabas ni Kautol. Ang chinilas kong yung isa nasaan? Andito na po ako sa Kampanalig at kukunin ko nga po itong mga tinabas ni Kautol na ito, yung murado kung tawagin. Ito pa, tapos babawas pa po ako dito. Kulang po yung aking kinuha noong nakaraan. Ngayon ay ako ay nakapanguha na ngayon ng sarasa at umaambon. At naiwan po lang dito sa Kampanalig si Kapanalig at may sinusundo po sina Kautol. Yan po ang nagawa nila kahapon, yung nilagyan lang ng sahig. Ayos na, may nauupuan na. Hindi ko po mapapanguhan lahat at madami bago pagka kung sakaling kulang pa saka na lang uli kumuha. At may dumating nga po yung bumili ng lote doon sa taas na yun. Taga Nabutas din. Ayan po. At ako po yung magtatalas muna. Ngayon po yung nakatapos na akong kumuha ng sarasa, magtalas. At si Kapanalig po ay gagawa po ng isang experiment na naman na pinakagabay. Yan po. Si Kapanalig nasa taas sa may kubo. At si Kadidi po si Kautol ay wala pa. At mayroon pong sinusundo. Tayo po ay uuwi muna. At iiwanan natin muna si Kapanalig diyan. Nag-iisa po si Kapanalig at
May pinuntahan nga po. Ilalagay ko na lang ito sa sako. Tulungan mo nga ako, Concho. Concho. Tulungan mo ako. Concho. Oops. Tatanim ko rin ito ngayon, mga kabras up. At ito po naman ay si Kautol ang nagtabas nito. Ay kinuha ko na rin. Sayang matutuyo lang ito. Oops. Yan. Yan po si Kapanalig. Oh. Yan po. Ito po, ang dami pa. Nakarating na nga ako dito mga kabrasap at kakain lang ako bago magtanim ako nito. Yung kinuha ko sa kabila, sa Kampanalig. Nagluluto lang ng ulam at kakain muna. Tanghali na alas lampas mag-alas 12 ng mga kabrasap, hindi pa nakain. Nagdala nga po si Aris ng isda. Parang asin lang, may saging din ang asin. Magpiprito pa po si Nanay Luz na isda. Gutom na po, tanghali na, hindi pa nakain ng almusal. Dahil nagpabili po ng isda doon sa kay Aris. Nagpabili na walang dalang pambayad. Hindi na naman po pinabayaran ng aming anak. Kakunti na po ang labahin ni Camille. Ngayon po kakain muna kami. Kain po kayo. Mag-aalmusal po muna. Medyo po gutom na, tanghali na. Ari po ang musal tanghalian na. Kain po. Ulam po namin pritong isda. At saka po may sawsawang toyong may kalamansi. Hindi nalagyan ng sili. Ako, kukuhan sili. Hindi mo namang hahanghangan, ayaw kang mahanghang. Hindi pinuha ni Tutay na hindi makapagdala ng lambat dahil sa kanyang Chinese Masusino daw ang kanyang Chinese. Tama na! Hindi ko naman tinurog. Si Camille po ay umuna na pong kumain at siya po ay nagutom at naglalaba po. Ngayon pinagbibilag doon sa labas. Mamaya mo yun. Mamaya kakain si Maneng. Na naman ang Wala na. Tulo na, sige. Yang iba nga yung gang dinudurog pa.
Nasaan ko na lang natira. Oh. Lalagyan mo sa rep. Mm. Dapat para may patis. Wala, hindi magpiprito pa. Na. Kaya mo na may patis? Nasa sinangay. Kadami pa tungkol sa akin. Dapat pala nilahat ko na. Isang ga. Ah? Hindi mo pa nga inilahat. Hindi din eh. Ano ba yung nasa restaurant? Oo. Saan tatay? Huwag mo naman damihan naman, tika. Ay, wag mo nang itangag. Huwag na, gawa sa pusa. Sa mga aso. Gusto ko na sunog eh. Ba't tatlong plato? Tigis. Okay na. Tamang tika ay. Mapadami nga ha. Po ay nakapagpakain na ng baboy at yung pong aking mga kinuha kaninang sarasa ay naitanim ko na po dito. Tama. Bilisan mo na han. Yan, naisundo ko na hanggang doon sa Minangkang iyon. Tapos hanggang doon naman sa tabi ng daan. Ang iba po buhay na. Oh. Buhay na. Yun! Yun! Hintig na! Yun! Nahulog! Wala na laman ang katawan ng papaya. Nadulas ako mga kabras up. Nadulas ako. Umusos po yung papaya, yung gato na yung wala na pong laman, yung natumba, yung katawan ng papaya. Muntik na pong napungihan si Tatay Roman. Kapras Kagitla ko At ako po ay pupunta doon sa kubo ngayon. Pangumusta doon. Ako'y nag-aahon na dito. Papunta na ako sa kubo. At nga pala mga kabrasap, hindi nga pala ako bala ko sana kung hindi pa makakatrabaho ay tutulong ako sa pag-uumpisa ng paggagawa ng daan doon sa pababa. Ay pinapapasok po ako ng aking balae. Yan si paring Cesar. Naggagawa po doon sa bahay ng kanyang pamangkin sa Balimbing. Ikaw ay maka-extra muna. Bagay mahaba-haba naman ang gagawain iyan Makakatulong pa rin ako doon sa gagawa ng daan doon sa papunta kay Nakapanalig. Ito ako'y dito nadadaan. Mga baboy. Si Becca nagbalik. Malamig na naman po. Bumilis na ang hangin na naman. Oh. Ang sarap pakinggan mga kabrasap ng agit-it ng mga kawayan. Nandito na ngayon ako sa Kampanalig at si Kapanalig po ay namumuto at malamig. Alright. At si Kaditi po at saka si Pariwaning nandini. Kanta-kanta. Habang lumalamig. Iwat na naman ang kungot ayaw mo lalaksan. At ako po ay magsasaunggoy muna. Ari po yung tiniba ni Kadidi noong kami nanguha ng
inahiligi po doon sa kubo. Bakit sa'yo pa? Mga ano po kayo na saging. Atras sa kontek. Naglalaba yata si Kautol. Mga kabrasap, ako'y inabot na ng dilim dito sa Kampanalig. At napasarap ng kwentuhan. Ayan po si Kapanalig ay nasa kwarto. Nag-i-edit. Edit lang. At naghahabol po si Kapanalig at medyo hindi ho siya nakapag-vlog na 1 linggo. Maraming salamat po mga kabrasap sa patuloy niyong pagsubaybay sa aming YouTube channel. At saan man po kayo naroon, magandang gabi po. Bye-bye and God bless.